Hello, Andal. I'm Judean Macasero po from the BTLED ICT3 researcher. So our research entitled Bachelor of Technology and Livelihood Education as Alternative Pathway in Pursuing Career Basis for an Informative Website. So before we start, sir, may we just ask some permission to record the interview, but rest assured that the interview will be remain confidential to the researcher and respondent. So okay lang po ba, sir? Okay lang po. Okay. So start na po tayo, sir. So may I know your full name po? John Lloyd Pinadera po. So age po? 18 years old po. So female, year level. Oh, Diyos ko po. Year Hindi magkakaya muna. year level po. First year po. BTLED specialization po. Home economics po. Ask ko lang po sir, senior high school ka po, ano po yung track na tinake nyo po? ABM po. ABM. So, admission status, DPWAS or reconsideration? Reconsideration. So, question po, was BTLED your first choice? Yes or no? No po. Pwede pong matanong kung ano yung first choice course nyo po? HF po. HN. Okay, thank you po. Now, proceed na po tayo sa question. First po is factors influencing enrollment in BTLED. First question po, how did the respondent first learn about the BTLED program prior to enrollment? So, paano mo unang nalaman ang tungkol sa kursong BTLED bago ka mag-enroll? Sa kuya ko po, ni-suggest lang po na sa akin yung BTLED ICT po. Tapos po, nag-research din po ako about sa BTLED and nagustuhan ko po yung HE kasi po parang mas related po siya sa gusto ko po na HM po. Thank you po. What factors influence the respondent's decision or acceptance to enroll in the BTLED program? So, ano yung mga dahilan mo kung bakit mo napiling mag-enroll sa kursong BTLED? Una po, marami pong opportunity na nakukuha po dito sa program na BTLED. Kasi po hindi lang po more on sa knowledge about kundi about sa skills din po. Okay, thank you po. So, how did the respondent's admission status, which is reconsideration, affect their feelings and expectation about the program? So, paano nakaapekto ang iyong admission status, which is reconsideration, sa iyong naramdaman at inaasahan sa kursong BTLED? Wait lang po. I repeat the question po. So, Sige po. paano nakaapekto ang iyong admission status, which is reconsideration, sa iyong naramdaman at inaasahan sa kursong BTLED? Paano po naramdaman? Paano nakaapekto yung admission status mo, which is reconsideration, sa iyong naramdaman o inaasahan mo sa kursong BTLED? Syempre po, nung una, naapekto po ako kasi po, hindi ko po nakuha yung first choice ko. And, na-accept ko po siya nung mga few weeks po kasi po, nagugustuhan ko na rin po at related po siya sa gusto ko pong course. Okay, thank you po. So, before enrollment, what was the respondent's understanding of the BTLED program in terms of curriculum, specialization, and career opportunities? Bago ka mag-enroll, ano ang alam mo tungkol sa BTLED, especially sa curriculum, specialization, and career opportunities? About sa more on cooking sa HE po, tapos sa mga ang tawag dun? Ito. Yung sa housekeeper po, parang ganun. Okay, Yun thank po. you po. So,
Next question po. What information about the BTLED program does the respondent think was missing or unclear during the admission process? May mga impormasyon ba tungkol sa BTLED na sa tingin mo ay kulang or hindi malinaw noong admission process? Ulit pa. May mga impormasyon ba tungkol sa BTLED na sa tingin mo ay kulang or hindi malinaw noong admission process? Wala naman po. Nasabi naman po yung mga problema po na nung Okay, thank you po. So, what were the respondents' main sources of information about the BTLED program prior to enrollment? One of the example po is school orientation, family members, peers, online sources, or the admission process. Saan mo pangunahing nakuha ang impormasyon tungkol sa BTLED? Example nga po is school orientation, family members, peers, online sources, or the admission process. family members po. Okay. Thank you po. So, next po, proceed po tayo sa BTLED as a career pathway and life experience. First po, how will the respondent describe his overall experience as a BTLED student so far? So, paano mo ilalarawan ang iyong kabuuang karanasan bilang estudyante ng BTLED hanggang sa ngayon? Hanggang in the future po. So, ulitin ko po. So, paano mo ilalarawan ang iyong kabuuang karanasan bilang estudyante ng BTLED hanggang sa ngayon? Ano po? Wait lang po. Okay, sige. Paano ko po ilalarawan? So, paano mo ilalarawan ang iyong kabuuang karanasan bilang estudyante ng BTLED hanggang sa ngayon? Ilalarawan ko po. Kasi po, syempre, BTLED po ako. Sa kurso po ito kasi po, marami po tayong natutunan na mga, syempre, mga kasanayan po sa kurso. Like, mga, pwede po sa kurso po kasi natin sa BTLED teaching po. Pwede rin po tayo magnegosyo dun. Doon pumapasok po yung pagiging EBM student ko. Tapos, sa mga pagtatahi din po, parang Okay po, next question po. In what way has the respondent's experience in the program changed his perception of BTLED as a career path? So, paano nakaapekto ang iyong karanasan sa BTLED sa pananaw mo dito bilang isang career o trabaho sa hinaharap? So, paano nakakaapekto yung experience mo as a BTLED? ano po, iniisip ko po yung, ano po? So, in what Paano way, pala? in what way has the respondent experience in the program changed his perception of BTLED as a career path? Syempre po, habang nag-aaral po ako, mas malalim na po yung, parang na-appreciate ko na po yung home economics. Gawa ng, natututo po ako sa mga skills bilang tools para sa mga, livelihood po. Pagtuturo din po sa iba. Okay, next po. Which learning experiences have helped the respondent appreciate the program more? One of example po is skill training, teaching demonstration, practicum, or project. So, alin sa mga learning experiences mo ang pinaka nakatulong para mas ma-appreciate mo ang kursong BTLED? Example po is skill training, teaching demo, practicum, at project. Siguro po sa mga projects. Okay, next po. Next po. How do the respondents, peers, instructors, and the institution support their learning and career development in BTLED? Paano ka tinutulungan or sinusuportahan ng iyong mga classmate, teacher, school sa iyong pag-aaral at career preparation sa BTLED?
So, tutulungan po ako ng teacher ko sa pagbibigay nila ng knowledge about sa ano po, sa kurso po na to at sa mga klase ko din po na um, pinapaintindi po sa akin yung mga hindi ko po naiintindihan about sa kurso po. Okay, next po. Does the respondent now view BTLED as a good and viable career path? Why or why not? Sa ngayon, naniniwala ka ba na ang BTLED ay isang maganda at posible na career path? Bakit o bakit hindi? Sa tingin ko po, maganda po to sa career path ko in the future kasi po, malaki pong sakop ito, hindi lang po sa pagtuturo, kundi po sa mga sa mga chef or mga hotels na pwede natin pagpapasukan. Okay po, thank you po. So, how confident does the respondent feel about his future career after completing the BTLED program? Gaano ka ka-confident sa magiging career mo matapos mong makumpleto ang kursong BTLED? Ulit po, sorry po. Okay po, sige po. Gaano ka ka-confident sa magiging career mo matapos mong makumpleto ang kursong BTLED? Siguro po bilang student kapag po nakompleto ko na po yung pagiging BTLED student at nakuha ko na po yung degree ko, siguro po magiging handa po ako sa mga natutunan ko pong skills sa home economics tulad po ng mga pagluluto, pananahi, at saka po pagpamanage po Okay ng po. Okay po, next po. How does the respondent's academic adjustment to the BTLED program affected this motivation and the challenges they have experienced as a student? So, paano nakakaapekto ang pag-a-adjust mo sa mga subject ng BTLED sa iyong motivation at sa mga challenges na naranasan mo bilang estudyante? So, paano nakakaapekto yung pag-a-adjust mo sa mga subject ng BTLED sa iyong motivation at mga challenges na nararanasan mo bilang estudyante? ano po? Ulitin ko po, paano nakaapekto ang pag-a-adjust mo sa mga subject ng BTLED sa iyong motivation at sa mga challenges na nararanasan mo bilang estudyante? Bilang estudyante po siguro, challenging po yung mga yung mga practical activities po na ginagawa namin kaysa po sa pagtuturo po sa face to face. Kumbaga po more on Skills. practical activities po, skills po yung nakukuha ko. Okay po. So, next po. How does the respondent view the teaching and non-teaching career opportunities available to graduates of BTLED program? So, ano ang tingin mo sa mga teaching at non-teaching na trabaho na pwedeng pasukin ng mga graduate ng BTLED? Sa tingin ko po, Sa mga teaching at non-teaching na trabaho na pwedeng mga ganun. pasukin ng mga graduate ng BTLED, ano sa tingin mo ang pwedeng pasukin na trabaho ng mga teaching at non-teaching kapag graduate ka ng BTLED? siguro po mga sa food industry po, mga fashion design po, mga ganun, or entrepreneurial. Kaya po sa mga community development. Okay po. Now, next po, proceed na po tayo sa aming information needs and basis for website development. So, proceed na po tayo sa aming output which is the informative website.
First question po, what specific information about the BTLED program does the respondent think future students should know before enrolling? So, anong impormasyon tungkol sa BTLED ang sa tingin mo ay dapat malaman ng mga future student bago sila mag-enroll? Ano po about sa So, anong impormasyon tungkol sa BTLED ang sa tingin mo ay dapat malaman ng mga future student bago sila mag-enroll? sa mga future student po, siguro po, dapat po nilang makita na yung paghahanda po or pagmamanage po at pagtuturo po in practical activities po sa mga skills po. Okay po. So, next po. What features or content would the respondent like to see in an informative BTLED website? Anong features o nilalaman ang gusto mo na makita sa isang informative BTLED website? So, anong mga features or nilalaman ng pinaka-website ang gusto mong makita? Sa website po Yes po. So, ng BTLED po. yes po. What features or content would you like to see in the informative BTLED website? Siguro po about sa mga related ano po ng BTLED. Katulad po sa mga HE, ICT at IA po. Yung pong mga important na nilalaman po. Okay. Para po mas matuto po mas magkaroon po ng idea yung ibang student po about sa website. Okay po. So, next po. How does the respondent think an informative website could help reduce misconception about the BTLED program? Sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative na website para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative na website para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Sa tingin ko po, para maiwasan po Yung maling pagkaunawa sa BTLED. So, sa tingin mo, makakatulong ba ang informative website para mabawasan yung maling pagkaunawa nila tungkol sa BTLED? yes po. Kasi po, napafact check po nila yung information po. Okay. So, last question po, sir. You can answer it yes or no po. So, would the respondent like to see sections such as program overview, specialization, career pathways, admission process, and FAQs included the website? So, gusto mo ba na may section sa website, sa informative website, tulad ng mga program overview, specialization, career pathways, admission process, and FAQs included in the website? Yes po. Okay. Thank you po, sir.